Alam nyo, kasi inimbitan siya sa Kongreso eh. Pinag-uusapan yung confidential funds. Tinanong siya, kayo may confidential funds kayo. Paano nyo ba nililiquidate? Ano bang mga resibong pinapakita nyo? Alam mo, sagot sa kanya, saan ko sa Kongreso nagtatanong, alam po nyo, confidential funds, pag yan ay pinaliwanag ko rito, sino binibigyan ko, sino tumatanggap, hindi na ho confidential yan. Kaya nga confidential eh. Ha? Yan o. Bakit, ang tanong, bakit ba pinipilit nila at gusto nilang impeach? Kasi nga kailangan i-eliminate, mawala ang Inday Sara. Pagkat si Inday Sara ay hadlang sa Panguluhan sa 2028, kailangan i-disqualify mo yan. Paano mo i-disqualify? Di-impeach mo. Kasi ang kaparusahan ng impeachment, maliban pa sa tatanggalin ka sa pwesto bilang vice presidente, o kung ikaw naman ay presidente, maliban pa sa ama. Yan ang huwag niyong kalimutan. Walang Inday Sara kung walang Duterte. Anak eh. At siya nagpalaki dyan. Siya nagpaaral ng abogasiya niyan. At natuto yan sa kanya. Kaya nga yan, kahit na ayaw niyang tumakbong mayor, na pakiusapan niyang tumakbong mayor, magaling pa. Mas stricto pa nga sama eh. Mas matindi pa nga sabi ko, alam nyo, sa atin, Presidente Duterte, mas matunog ang mga PI ng anak mo kaysa sa'yo. At hindi lang yan, ikaw ako, pag nag-PI ka, when you curse, it's just an expression. Wala kang minumurang personal, tao. Ito iba, itong anak mo talagang, ikaw ay PI. Di ba? At hindi lang yan. Napaka-stricto nung mayor daw yan. May mga TV doon sa City Hall. Napansin niya yata. Tapos na yung break time. Yung TV, naka-open pa. Hindi pa pwede yan. Tanggalin lahat ng TV yan. Ganun siya. Tapos, meron nagkikriticize sa kanya. Ang iba kakampi. Bakit naman si Inday Sara? Nagsalita siya na, kung gusto kong maging presidente, akin na yung posisyon na yun. Parang hindi naman yata mali kayo dyan. Unang-una, kaya siya nagsalita ng gano'n kasi meron isang bugoy dyan sa Kongreso na sinasabi na yung si Inday Sara kaya nagkakaganyan dyan, ang dahilan ay sapagkat nagmamadali siyang maging presidente kahit na vice presidente pa lang siya. Kaya ginagawa niya lahat yan. O kaya sabi ni Inday Sara, excuse me, kung gusto ko, presidente na ako noon. Sapagkat, number one, lahat ng surveys, ako ang nangunguna. Yung pumapangalawa, yung si Bongbong, napakalayo noon. Malalayo. Malayo ang tingin. Malayo talaga. Pangalawa. Si Inday Sara, batang-bata noon. 42 lang mo siya noon. At napakaganda sana kung siya'y tumakbo. Kasi kahit na sinasabi wala sigurong hindi handa, walang karanasan. Hindi, 42 eh. Pag 42 ka, 6 na taon ka sa presidente, 1 taon lang, sigurado you'll be given the baptism of fire. You will learn whether you like it or not. Di ba? Pero meron siyang personal na dahilan, kaya hindi siya tumakbo. Pero talagang kung siya ay tumakbo, Pangulo siya at hindi mangyayari lahat yan. Di ba ako ang naglunsad ng pagtakbo niya sa kandidatura noong kailan ba? 2016, naging presidente. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Hong Kong kami, 2018. Nagpunta kami ron, si Inday, para magpasalamat sa mga OFWs. Yung mga naroon, matatandaan niyo, yung mga nanonood sa akin ngayon.
Ako ang unang nagsabi na kung merong mga anak na naging presidente si Macapagal, si Cory Aquino, bakit naman itong ating Inday Sara, mayor ng Davao, ay hindi maging presidente pagkatapos ni Duterte? O doon ho nag-umpisa yan eh. Kaya nga ang tawag ko sa kanya mula noon hanggang ngayon, La Presidenta. So, ngayon, kaya ho yung pagsasalita niya yun, meron hong batayan yun. Hindi talaga. Kaya hindi ba sabi niya, hindi niyo pa nakakaharap ang isang kalaban na kagaya ko. Kasi ako, wala akong agenda, sabi niya. Wala nang masisira sa akin, siniraan niyo na ako eh. Walang mawawala na sa akin. Go for broke ako dito. Hindi ako mapapasailalim sa inyong kapangyarihan na pang-aabuso ng ibinigay sa iyo ng tao. Lalabanan ko kayo. Babastusin niyo ako, iyan din ang isusoli ko sa inyo. Okay, di ba nakita niya? Meron naman siyang controversial na pahayag. Sabi niya, ang diwa ng Pasko ay ang pagpapatawad. Forgiving, that's the spirit of Christmas. Forgiving. Pero sabi niya, alam niyo, yung pagpapatawad, may mga tao na matagal magpatawad. Merong mga tao na sandali lang, mapapatawad ka na sa ginawa mo. Pero iba-iba ang damdamin ng tao. Ako, sabi niya, iba. Hindi ko sila mapapatawad, sabi niya. Ibig sabihin, yung mga nang-aapi sa kanya, yung mga nag-aalipusta sa kanya, yung mga naglalapastangan sa kanya, lumalabag ng kanyang karapatan, inilalarawan siyang kriminal, inilalarawan siyang magnanakaw, hindi niya mapatawad yun. Sabi naman ng iba, bakit naman hindi siya makapagpatawad? O bakit naman hindi? Kayo, ilagay nyo nga sarili niya kung makakapatawad pa kayo. Pinapatay na nga kayo eh. Ngayon, para sa kanya, nasa Diyos ang pagpapatawad. Nasa akin ang paghihiganti. O, yan lang naman ibig sabihin nun. Pero, gaya na sinabi ko na sa inyo, but knowing her, malambot ang puso niya. Pakuwela niya lang yun. Kung baga, parang si tatay niya yan, si Tatay Digong. Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. O yan, ganun lang yun. Kaya sinasabi niya, yung sinabi niyang, pag ako napatay dito, patayin mo yung mga taong yun. Kaya sabi niya, yung mga salita kong ganun, kahalintulad, nasa kategorya lang yun na, kain ko yung labi niyo, ikalat ko sa West Philippine Sea. Kung baga, sa English, bluster. It is an exaggeration to create a dramatic impact of what you're saying. Para may drama. At saka para makuha mo yung attention. Yan ang estilo ng mag-ama. Pero, titingnan mo yung context. Yung konteksto kung bakit nasasabi yun. Hindi mo ba? Ganon ang estilo nila. Kaya, ngayon, yung impeachment na yan, kung mapapansin ninyo, mula, nung nagsimula pa yan, nung they were laying the ground for the impeachment, nung binanatan si Inday Sara ng confidential funds, sinong bumanat? Tanungin nyo, kung hindi nyo pa alam, hindi ba, yung na-convict na kongresistang babae, yan ang pasimuno. Magtataka kayo. Bakit yung mga kaliwa nag-umpisa nito? Gagamitin na naman din ng common sense yan, sentido common. Kasi masyadong halata kung mga tao nung kaibigan natin si Martin. Kaya kailangan iba. Pero sinuportahan siya. Ano pa kung gusto niya ebidensya? Di ibig sabihin, alam niya lahat ng nangyayari. At for all we know, baka siya nagplano niya. Magaling eh.